instruction as we study your word nga po. Continue to give us humble and teachable heart nga po as we study your word nga po, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Take some time po and show chance of love. Say hi, hello to everyone and good morning po sa lahat. Good job, guys. Hello. So, again, magandang umaga po sa inyong lahat. At bago tayo mag-umpisa, we just remind us yung Christmas Eve service natin in 6 p.m. po. Okay? Merkulis yun. So, again, December 24, Christmas Eve service, 6 p.m. And then, New Year's Eve service, ganun rin po, 6 p.m. Merkulis din po yun. Okay, see you there. And meron po tayong bisita, si Sir Ramon, kaibigan po ni Pastor John. So thank you, sir, for visiting us. So before we start, again, nagpapasalamat ako sa inyong lahat for here, na nandito kayong lahat. I pray and hope that tayo lahat ay mabless ngayong umagang ito. So, if you have your Bible, please turn to Ephesians chapter 4, verse 17 to 24. Yung title na, Living Out Our New Identity in Christ. The New Man. Bagong tayo. So, let's pray. Panginoon, nagpapasalamat kami ulit sa iyo, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin. Your grace, your mercy, and love, Panginoon, na lagi mong pinagkakaloob sa buhay namin, Panginoon. Patuloy na ngayong umagang ito po yung papuri ng sambahan na dakilan, Panginoon. It's not all about us, it's about your word, Panginoon. At nagpapasalamat kami for giving us itong privilege na to na, Lord, pag-aralan yung salita mo, mabless ng yung salita mo. Aming dalangin din na buksan mo yung puso namin na tumimo yung bawat salita mo. At isa pa buhay namin bawat mga natututunan namin sa iyong salita. Hindi lang ito pakinggan, Panginoon, but a true Christian, Lord, is living out, Panginoon, yung mga salita mo. At Panginoon, nagiging example kami, Panginoon, not just here at church, Panginoon, dito sa buong community at sa bawat mga pamilya mahal namin sa buhay, Panginoon. So again, Lord, may you continue to fill us with your Holy Spirit and give us understanding in your words. So we love you, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. So again, Ephesians chapter 4, verse 17 to 24. Meron na ba kayong nakilala sa buhay niyo na mga kaibigan, schoolmate, o trabaho na sinasabi nila, I'm already a Christian? Meron na yan. Meron na bang nagsabi sa'yo, oh, Kristiyano na ako. Di ba? Matagal na akong Kristiyano. Kilala ko na si Lord. Diba? But, sinasabi nila yon, pero yung buhay nila ay katulad ng buhay nila noon. Diba? Same as before. Na sinasabi nila, oh, Kristiyano ako, pero yung buhay nila, nung hindi pa sila Kristiyano, ganun pa rin hanggang ngayon. Diba? Meron ba kayong mga kilala na mga kaibigan, kamag-anak, o mahal sa buhay na sinasabi nila na gano'n. Pero, again, same attitude, same habits, at pareho yung lifestyle nila. Pero, sinasabi nila, Kristiyano ako. Diba? Ang problema is not yung profession. Hindi yung sinasabi mo na yung Kristiyano ka, hindi yun yung problema eh. Yung problema is yung transformation. Sinasabi niya na Kristiyano siya, walang problema. Pero yung nagiging problema, yung transformation ng buhay niya.
Walang pagbabago. The same as He is before. Di ba? So, again, Christianity, hindi lang ito about changing yung destination natin from hell to heaven, but about changing yung direction natin, yung mindset natin, at yung way ng pamumuhay natin. Di ba? Iba kasi na sinasabi nila, hindi, Christianity is about destination lang, hell, then pupunta na ako ng heaven. No, it's not about, hindi lang yun, but about changing yung buhay natin, yung the way na mamuhay tayo sa mundong ito. Dito sa Ephesians chapter 4, na pag-aaralan natin ngayong umagang ito, Paul reminds us, tayong mga Christian, tayong mga believers, yung salvation natin produces a new life. Yung ibinigay sa atin ng ating Panginoon, it produces na bagong buhay. Hindi lang ito bagong label, but a new life in Christ Jesus. So, ngayong umagang ito, itong passage na ito magtuturo sa atin ng napakapangyarihan o powerful na katotohanan na i-remind tayo ngayong umagang ito that if we are in Christ Jesus, kailangan hindi na tayo longer living katulad nung dati. Yung old man natin, di ba? Hindi na dapat tayo katulad ako, yung Arnold dati, di ba? But I'm walking as a new man. Living, namumuhay ako ng bago o binago na ng ating Panginoon. So let's start in verse 17 to 19. Dito sinabi ni Pablo, kaya nga sinasabi ko ito na at pinapatutuhanan sa Panginoon na huwag na kayong mamuhay tulad ng ibang mga hentil na namuhay sa kanilang pag-iisip na walang kabuluhan. Ang kanilang pangunawa ay nadidiliman, mga napahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kawalan ng kasalanan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, sa kanilang kawalan ng pakiramdam ay sinuko nila ang kanilang mga sarili sa kahalayan upang magawa nila ang lahat ng karumihan na may kasakiman. Sabi dito ni Pablo. In New King James Version, he said, "This I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the futility of their mind, having their understanding darkened, being alienated for the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who being past feeling, have given themselves over the lewdness to work all uncleanness with greediness." Sabi dito ni Paul. So Paul, dito, he described life without Jesus Christ. Diba? Itong verse na to, na sinasabi niya yung buhay natin without Jesus Christ. Okay? Ano yun? Futility ng ating kaisipan. Diba? Yung way ng ating pag-iisip is empty. Meaningless. Diba? Kapag wala ang ating Panginoon sa buhay natin. Nakapokus lang tayo sa mga temporary na bagay. Walang Diyos, walang eternal purpose. Futility of mind. Yun yung unang sinabi ni Pablo dito. Kapag wala yung Panginoon sa buhay natin. Without Christ, sabi niya. And then, darkened understanding. Ito yung mga spiritual blindness. Kung yung tao o yung isang person cannot clearly naiintindihan yung katotohanan ng Diyos. Dahil yung kasalanan is clouded o parang yung kanyang kaisipan is blinded, clouded ng kanilang pag-iisip. Yun yung sinasabi ni Pablo dito, the darkened understanding. Ano naman yung alienated from the life of God? Being spiritually, tayo ay separated from God. Kung hindi natin kilala ang ating Panginoon, kung hindi natin tinanggap ang Diyos sa buhay natin, we are spiritually separated from God. Namumuhay tayo without His presence. Wala yung presensya ng Diyos sa buhay natin. Yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang guidance sa buhay natin. Blindness of heart, sabi ni Pablo. Ito yung matigas at stubborn na puso na laging nire-resist
yung boses ng Diyos. Yung correction ng Diyos. Yung katotohanan ng Diyos. That's why Paul said here, the blindness of heart. Yun yung mga tao na hindi pa tumanggap sa ating Panginoon. And then given, sabi niya, given over to sin. Ito yung isang tao, kung yung tao na to, nandun siya sa state na hindi siya nakukonvict, na kahit anong gawin niya kasalanan, walang conviction sa kanya. Hindi nasasaktan yung puso niya kahit anong kahalayan o kasalanan yung ginagawa niya. Walang conviction. Na free siya na indulging sa mga kasalanan na kanyang ginagawa. And konti lamang, he has little, or sabihin na natin walang self-control sa kasalanan. Sige lang siya ng sige sa kasalanan. So, yung mga bagay na yon ay yung mga tao na wala ang Diyos sa kanila. Di ba? So, hindi lang ito about immoral behavior. It starts with a wrong mind and a wrong heart. Okay? Hindi lang ito nagsisimula dun sa immoral behavior natin. But ito ay nagsisimula dito at dito. Okay? So, paano ito mag-apply sa ating mga buhay? Bilang mga Kristiyano, kailangan tanungin natin yung mga sarili natin. Ako ba, bilang Kristiyano, ay pareho pa rin ba ako noon? Nung bago ko makilala ang Panginoon, Jesus sa buhay ko, ganun pa rin ba ako? Diba? Futility of mind, darkened understanding, ay alienated from the life of God. Blindness of heart, given over to sin. Ganun pa rin ba ako? Pero kilala ko na yung Panginoon. Diba? Tanungin natin yung bawat sarili natin. Or, komportable ba ako sa kasalanan? Na dati, dati nakukonvict ako sa kasalanan, pero ngayon, hindi, komportable na ako doing sin in my life. Diba? Ganun ba tayo ngayon? Or, nagbe-blend ba ako sa mundong ito ngayon? Nakikisalamuha ba ako sa mundong ito instead of standing apart? Diba? Bilang Kristiyano. Sumasama ba ako dun sa kasalanan ng mundong ito? Nakikiayon ba ako dun sa kasalanan ng mundong ito? Instead na dapat mag-stand apart ako. Hindi ako, kung ito yung agos ng tubig, dapat pasalungat yung paglakad ko. Diba? May problema tayo kapag yung buhay natin ay pareho ng agos ng mundong ito. Ano yung mga bagay na yun? Hinahayaan natin yung itong culture na to define yung values natin. Okay? Yung culture na meron tayo ngayon sa mundong ito, hinahayaan natin na i-define yung values natin bilang mga Kristiyano. Allowing yung society standards at yung mga trends sa mundong ito, i-determine kung ano yung tama at mali. Instead na magbasa tayo sa salita ng Panginoon. Diba? Marami ngayon na mga Kristiyano, even people that letting culture define their values. That yung right and wrong nila is, nagdedeterma sila kung ano yung sinasabi ng mundo. Not the Word of God. Diba? Marami kayong makikita dyan ng mga tao that yung right and wrong nila ay nakabase sa mundo ito. Not in God's Word. At hinahayaan natin yung feelings natin rule yung decision natin sa buhay. Making choices based sa ating emotion rather than sa katotohanan, sa wisdom at obedience sa ating Panginoon. Tandaan natin, feelings comes and goes. Feelings changes. So as a Christian, dapat yung mga decision natin, not just based on emotion, but based doon sa katotohanan at karunungan at obedience natin sa Panginoon. Not on our feelings. Let sin become normal. Problema din to sa buhay natin. Becoming tayo
nagiging komportable sa kasalanan or do sa sinful behavior at hindi na tayo longer recognizing na mali yung ginagawa natin. Di ba? Kapag ganon, merong mali sa atin. Kapag yung kasalanan ay nagiging komportable na tayo sa paggawa nun, then may mali sa atin. Di ba? Hindi na yung ginagawa natin kasalanan na hindi natin ito nakikita bilang mali o kasalanan, then something wrong sa ating buhay. Sinabi ni Pablo dito sa verse na to, no longer walk. Sabi niya dito, di ba? So ito ay isang commandment sa atin as a Christian. Na huwag na tayong magpatuloy na mamuhay sa mga bagay na to. Tigilan natin yung pag-excuse. Mahilig tayo dun sa mga excuses. Na sasabihin natin, lahat naman ginagawa to. Di ba? Na itong kasalanan na to, lahat naman ginagawa ng mga tao, di ba? That's excuses. Di ba? Or, sasabihin natin, ito na kasi yung personality ko Hindi ko na mabago. Di ba? Ganito na ako. Or, ito yung pinakamalupit. Naiintindihan naman ng Diyos. Di ba? Naiintindihan naman ng Diyos. But, Paul telling us, no longer walk. Huwag na tayong mamuhay sa kasalanan na ganito. Sa buhay na ganito. And this is a command coming kay Pablo. Tandaan natin, grace does not excuse sin. Grace empowers change o pagbabago sa buhay natin. Hindi ibig sabihin meron kang binigyan ka ng grace ng Panginoon, your excuse in doing sin. Okay lang magkasala kasi merong grace, di ba? Yung iba, ganyan yung sinabi. No, He gives us grace. God gives us grace to empower us na magbago. Hindi para gumawa ng kasalanan. Okay? Dapat maintindihan natin yun as a Christian. So, kung tayo ngayon as a Christian, nandun pa rin yung conviction natin kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, then that's a good sign. Magandang senyales yun sa buhay natin. It means yung puso natin is still sensitive. But tandaan din natin that God is not condemning us. He is calling you and me, us, in a higher calling. Okay? At tandaan din natin, hindi na tayo yung dating tayo. Ibig sabihin, hindi na ako yung dating Arnold. Binago na ako ng Panginoon. So, ako, bilang binago ng Panginoon, I need to live as a new man. It's the same thing sa inyong lahat. Sa ating lahat na nandito. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Mamuhay ka ngayon. Mamuhay tayo ngayon bilang binago na ng Panginoon. As a new man, living for God, not living for this world. Sabi nga, we're not of this world. Diba? So, live for Christ. Live as a new man. And in Ephesians chapter 4, verse 20 to 21, he continued. Sabi niya dito, ngunit hindi sa ganong paraan kayo natuto patungkol kay Kristo. Totoong narinig ninyo siya at tinuruan niya kayo ayon sa katotohanan na kay Jesus. But you have not so learned Christ, if indeed you have heard Him and have been taught by Him as the truth is in Jesus. Sabi niya rito. Sabi ni Paul. So Christianity, hindi lang ito learning about Jesus Christ. It's learning Christ. Okay? So, sabi ni Pablo dito, narinig niyo siya. You have heard Him. Saan? To the gospel. To the Bible. Dito, sa salita ng Panginoon. Taught by Him, sabi niya, through His Word and Spirit. Katotohanan o truth is in Jesus. Truth, hindi, yung katotohanan, hindi ito concept. It is a person. At yun ang ating Panginoong Jesus. So, tanungin natin again yung ating mga sarili. Sino yung nagtuturo sa buhay ko ngayon?
Itong culture ba to? Itong mundong ba to? Or ang ating Panginoong Jesus? Diba? Tanungin natin, yung buhay natin ngayon. Sino yung nagtuturo? Sino yung nakahawak ng manubela ng buhay mo? Si Kristo ba? O yung kultura ng mundong ito? Ano ba yung nag-shape ng mga kaisipan natin ngayon? Ang salita ng Panginoon o yung social media? TikTok, Facebook, Instagram, at marami pang iba. Ano yung nag-shape ng ating mga kaisipan? Again, uulitin ko, salita ng Diyos o social media? Who? Tanungin nyo. Tanungin natin yung bawat mga sarili natin. Yung mga desisyon ba natin reflect Jesus' teaching sa buhay natin? Yun yung mga katanungan na kailangan nating itanong as a Christian. Learning Jesus Christ, ibig sabihin, hinahayaan natin yung scripture niya correct us. Ibig sabihin, inaalaw natin yung kanyang mga salita, God's Word, to challenge yung buhay natin, to expose yung buhay natin, and baguhin niya yung maling kaisipan natin, maling attitude natin, maling action natin, even minsan, napaka-uncomfortable. Tama? Diba? That's learning Christ. Letting scriptures, the Word of God, correct yung buhay natin. Ano pa? Letting Jesus redefine yung success natin, yung pagmamahal natin, yung humility natin, yung holiness natin. That's learning Christ. Minsan, ibig sabihin, tinatanggap natin ang ating Panginoon yung standard niya instead of the world's definition. Tinatanggap natin yung standard ng ating Panginoon, hindi yung standard ng mundong ito. Binavalue natin o pinapahalagan natin yung faithfulness over dun sa kasikatan or fame. Sacrificial love over dun sa self-interest. Pagpapakumbaba over sa pride. And pagsunod over popularity. Yun yung ibig sabihin ng learning Christ. Learning Jesus redefine yung ating success, pagmamahal, pagpapakumbaba, at kabanalan. Pangatlo, submitting daily life sa kanyang katotohanan ng kanyang mga salita. Pinipili natin na i-align yung buhay natin at yung mga araw-araw na desisyon natin sa buhay. Yung mga habits natin, yung relationship natin, at yung mga priorities natin sa buhay with what Jesus teaches. Kung ano yung tinuturo niya sa atin. Hindi lang paniniwala dun sa katotohanan, but isa na pamumuhay natin yung bawat katotohanan na yun. Diba? Again, hindi lang, naniniwala ako dun sa katuruan ni Jesus, but hindi natin isinapamumuhay. Mali yun. But again, believing doon sa katotohanan and then living it out, isinapamumuhay natin yung katotohanan na nalalaman at naririnig natin. So, again, sinabi ko na to, huwag tayong mag-settle bilang Sunday Christians. Diba? Na Sunday lang tayo Kristiyano. Pagkalabas dito, hindi na. Diba? Sit at Jesus' feet. Araw-araw, diba? Be a Christian every day. Be a son of God every day. Read His Word. Pray. Makinig. At sumunod sa ating Panginoong Hesus. Hindi tayo pwedeng mamuhay ng bagong buhay without learning from Christ continually. Hindi natin pwedeng sabihin, magbabago ako. Mabubuhay ako dun sa bagong buhay ko, pero hindi tayo nagbabasa ng salita niya. Hindi natin sinusunod yung mga kautusan niya. Then how can we live a new life without learning Christ sa buhay natin continually? So we need na maging consistent tayo
consistent in practicing and reading the Word of God. So, alam naman natin that Jesus is patient teacher. Siya yung pasensyosong teacher. Even minsan tayo ay nagkakamali. Sometimes we fail. He continued to teach us. He continued to restore and guide us. Hindi siya nag-give up sa atin, sa kanyang mga estudyante. Diba? Tingnan na lang natin sa kwento niya, the apostles. Dami nilang mga pagkakamali, but he never gave up. Diba? They failed so much. Peter, isa na siya. Diba? But again, as a teacher, hindi siya nag-give up sa kanya. It's the same thing sa atin. We fail, but he will never give up sa atin. So continue living the new life for Jesus Christ. Living for Him every day. And in verse 22, sabi ni Paul, hubarin ninyo ang dating pagkatao ayon sa dating pamumuhay na sinisira ayon sa mapandayang pagnanasa. That you put off concerning your former conduct, the old man which grows corrupt, according to the deceitful lust. Sabi dito ni Pablo. The old man dito refers to yung ating former identity sa kasalanan. Yung mga old habits natin, yung mga ginagawa natin dati, yung mga desire natin dati, yung attitude natin dati, yung buhay natin driven ng mga deceitful desires, mga maling desires at makasalanang desires. Yung mga sin, mga kasalanan na promises satisfaction pero delivers corruption sa buhay natin. Diba? Kapag makikita mo yung kasalanan, ito yung tingin, gawin mo to. Diba? Napakaganda, napakasarap. Pero it really delivers corruption sa buhay natin. It corrupts us. And hindi na tayo matitig. Katulad na lang ng drugs. Diba? I-try mo. Napakaganda. And then nalulung ka dun sa drugs. It turns out, it corrupts yung buong pagkatao mo. Diba? Wala ka na sa sarili mo in the end. So again, sin promises satisfaction, but delivers corruption sa buhay natin. So, putting off the old man, ibig sabihin, alisin natin yung mga lumang tayo. Ibig sabihin, repenting dun sa mga kasalanan natin, yung mga habits natin na kasalanan. Letting go dun sa mga bitterness sa buhay natin. Yung pride, yung lust, even yung dishonesty. Dishonesty sa buhay natin, tanggalin natin. Putulin natin yung mga influences sa buhay natin na naghahatak sa atin pabalik dun sa kasalanan. Ito yung minsan na mga ibang Kristiyano, backsliding from the Lord because they can't, hindi nila maputol-putol yung mga tao, yung mga influensya sa buhay nila that pull them back sa kasalanan. So one thing that we need to do as Christians, that we need to cut off people, yung mga tao na nagdadala sa atin sa kasalanan. Diba? I mean, cut off, ibig sabihin, hindi mo na kausapin. Ibig sabihin, hindi ka nasasama sa kanila dun sa mga ginagawa nilang mga maling bagay. Diba? That's what Paul is saying here, to cut off. Umalis ka na dun sa bonding sa kanila. Like, kung dati, lagi kayong magkasama 24/7, umiinom, nagpa-party, diba? It's not you anymore. Hindi na tayo dapat ganun anymore. So, iwanan na natin to cut off sa kanila. But still friends with them, diba? Talk to them. Hindi ko naman sinabing i-cut off nyo sa buhay nyo sila. Diba? Hindi nyo sakasapin. Hindi po ganun. But, hindi nyo na gawin yung mga bagay na dati na ginagawa nyo na. Okay? So, hindi tayo pwedeng magsuot ng lumang kasuotan at sasabihin natin bago yung damit ko. Diba? Hindi pwede yung ganun. Nasabihin mo, magsuot ka ng luma, butas-butas, at sabihin mo sa akin, bago yung damit ko. Diba? Pwede ba yun? Hindi. Diba? We cannot wear old clothes. At the same time, claim
yung new identity natin. So, stop holding on to what Jesus Christ already died para iligtas tayo, para makawalan tayo, to free us from sin. Huwag nating i-manage yung kasalanan. Tanggalin natin. Yun yung problema ng ibang Kristiyano. They manage sin. But what the Word of God is telling us, remove it. Tanggalin ninyo. Sabi nilang salita ng Panginoon. But some people, some Christians, they just manage it. Diba? Minamanage lang nila, dito ka lang. Diba? But salita ng Panginoon, no. Remove it sa buhay mo. Tanggalin mo. Huwag mong i-manage. Dito ka lang. Dito ka lang sa sulok. Eh, kapag nakiliti, yun na naman, diba? But the Word of God said, take it off. Tanggalin mo. Diba? Don't manage the sin in our life. Remove it. So, maging intentional tayo as a Christian. Baguhin natin yung environment natin kung kailangan. Diba? I-end natin yung sinful relationship natin kung meron man. Confess and turn away from sin. Ang Diyos never asked us na tanggalin natin yung old self natin without giving us something better. Diba? Hindi sinasabi niyo, so tanggalin mo yung old self mo. And then, bahala ka na sa buhay mo. Hindi yun, di ba? When God told us, put off your old self, and then I will give you better life. Yun yung offer ng Diyos sa atin, di ba? Arnold, baguhin mo yung buhay mo. Bibigyan kita ng mas magandang buhay. Di ba? And then, it's true. Napatunayan ko sa buhay ko. Di ba? And the same thing sa buhay nyo rin siguro. That when we put off our old us, o yung lumang tayo, yung dating tayo, God continue to bless us and give us much more better life sa buhay na ito. Diba? Again, freedom, yung kalayaan is not found sa kasalanan. In sin, it's found in surrender in Christ Jesus. Yung pag-surrender natin sa ating Panginoon. And in verse 23, sabi niya, magpanibago kayong muli sa espiritu ng iyong kaisipan and be renewed in the spirit of your mind. So, ito ay continuous process sa buhay natin. Yung alam nating lahat, yung kaisipan natin, ito yung battlefield kung saan yung transformation nagsisimula. Tama? Ito yung battlefield natin eh. Dito nagsisimula yung gera. Diba? Yung renewal, ibig sabihin, bagong perspective sa buhay natin. Bagong desire, bagong mga priorities sa buhay natin. So, renewing the mind happens through God's Word. Ano sabi? Romans chapter 12 verse 2. Sabi niya, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Sabi dito ng Romans 12:2. So, obedience, godly community, at kung ano yung pinifeed natin sa ating kaisipan will shape us, will shape yung buhay natin. Diba? So, kung puro ka na lang TikTok everyday, 24/7, it will shape your mind. Diba? O kung ano yung pinifeed natin dito sa isip natin will shape our life. If we feed ourselves with the Word of God, it will shape our life. Diba? Hindi lang puro Facebook or TikTok, mga kabataan. No? Hindi lang mga kabataan, but tayo lahat, diba, na nandito. Hindi lang puro Shopee o Lazada. Sino yun? Maraming napudol dito. But again, read God's Word. Be shaped by the Word of God. So, guard our mind carefully. Dahil nandito, like I said, yung battlefield nandito.
Okay? Kailangan i-guard natin yung ating kaisipan ng mabuti. Maging mindful tayo kung ano yung mga pinapanood natin. Diba? Ngayon, open na lahat. Di katulad ng mga panahon namin, bato lang sa daan yung nilalaro namin. Pero ngayon, mga kabataan ngayon, they are open in everything. Unlimited access in the internet. Even tayo, hindi lang yung mga kabataan, tayong lahat na nandito, we are unlimited access in everything. So be watchful. Be mindful kung ano yung mga pinapanood natin. Kung ano yung mga pinapakinggan natin din. Di ba? What we listen. Dami na ngayon na hindi tama na mga music. Marami pang bagay. At mga entertainment. Okay? Maging mindful tayo in what we watch, listen, and entertainment sa buhay natin. At palitan natin yung kasinungalingan ng katotohanan. I-reject natin yung mga kaisipan that contradict God's Word o yung salita ng Diyos. Tandaan natin that even yung ating past damage yung ating kaisipan, God can renew yung ating kaisipan. Sabi nga, no mind is too broken for God to restore. Walang kaisipan sa Diyos na kahit sobrang damage na, sobrang lulong na sa kasalanan, kaya pa rin i-restore ng Diyos yung ating kaisipan. So again, maging mindful tayo in what we do, in what we listen, and what we feed our mind. We are a new creation in Jesus Christ now. So live for Him. Live for Jesus Christ. Live as a new man. And as we finish in verse 24, sabi dito, isuot ninyo ang bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at totoong kabanalan. And then you put off the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Sabi ni Pablo. So, the new man, God created at hindi to self-made. Diba? Yung bagong tayo, again, God created at hindi to self-made. Ibig sabihin, yung bagong buhay natin, it's a work of God's grace. Ito ay ginawa ng Diyos dun sa kanyang grace. Not something na in-achieve natin sa sarili nating effort. It is God who worked for it. Pangalawa, Christ-like in character. Dapat as a Christian, nagre-reflect yung attitude, yung action, yung puso natin of Jesus Christ. In the way na tayo ay mamuhay at paano natin tratuhin yung bawat isa, dapat nandun yung character ng ating Panginoon. That's the new man. Pangatlo, mark ng pagkamatuwid, righteousness and holiness, yung buhay natin bilang binago na ng Panginoon. Namumuhay tayo ng may tamang relasyon sa ating Panginoon. And pinipili natin yung buhay that's set apart from Him and pleasing Him sa buhay natin. So hindi ito dapat pretending. Kailangan ito ay isinapamumuhay natin. This is not pretending. It is living out kung sino tayo in Jesus Christ. Kung sino tayo ngayon sa ating Panginoon. Putting on the new man, ibig sabihin, pinipili natin sumunod over sa comfort ng buhay natin ngayon. Ibig sabihin, ginagawa natin kung ano yung sinasabi ng Diyos sa buhay natin, even minsan, mahirap. Di ba? Minsan inconvenient, minsan uncomfortable. Na pag sinabi ng Diyos, gawin mo to. Or minsan, ito yung pinakamahirap. Magpatawad ka. Di ba? Yes, difficult, inconvenient, uncomfortable. But God,
if we living as in, bilang binago na ng Diyos, we're choosing obedience over comfort sa buhay natin. Pangalawa, reflecting Christ sa ating mga speech and actions. Speaking and behaving, o yung pagkilos natin, yung pamumuhay natin in ways na pinapakita dapat natin yung character at pagmamahal ng ating Panginoon sa buhay natin. At pangatlo, living distinct but living or lovingly in this world. Standing firm sa ating values o sa mga godly values na meron tayo while we're showing kindness sa mundong ito. Nandun yung respeto, nandun yung pagmamahal sa bawat isa. That's living distinctively dito sa mundong ito. Lovingly in this world. So, mamuhay tayo araw-araw doon sa bagong identity natin in Christ Jesus. Huwag tayong bumalik doon sa dati. Doon sa mga spiritual rags kung saan ang Diyos binigyan niya tayo ng bagong damit. Diba? Huwag tayong bumalik doon sa mga damit natin na gutay-gutay na o marumi. Diba? Binigyan niya tayo ng Panginoon ng bagong damit. Sabi nga dito, a royal garments. Because He called us. Tinawag niya tayong sons and daughters. Diba? So huwag na tayong bumalik doon sa dating tayo. We are not trying to become new. Dahil tayo ay mga binago na in Christ Jesus bilang mga Kristiyano. At ang banal na Espiritu empowers us na mamuhay what Jesus Christ has already declared you and me to be. So, yung Kristiyanong pamumuhay, as we end ngayong umagang ito, yung Kristiyanong pamumuhay is not about perfection. Lagi ko namang sinasabi sa inyo na hindi tayo perfecto, di ba? Christian life is not about perfection, but ito ay isang progress in transformation. Di ba? Lahat tayo in progress. God is transforming us. Di ba? Araw-araw. There's changes na binabago. Mga binabago ng Diyos sa buhay natin araw-araw. We're not perfect. Magiging perfecto lang tayo when we come in heaven with Jesus. Kapag nandun na tayo sa langit. But right now, tayong lahat is in progress. Yung transformation natin, araw-araw, meron. But, again, we need to put off the old self. Yung old man natin, at maging dapat as a Christian, i-renew natin yung ating mga kaisipan. Baguhin natin yung ating mga kaisipan. And mamuhay tayo doon sa bago na binigay sa atin ng Panginoon. Bagong buhay na binigay sa atin. Dahil si Kristo Jesus made us new. So now, we can live new life. We need to live for Jesus Christ. Okay? Sabi niya nga, if anyone is in Christ, he is a new creation. 2 Corinthians 5:17. So, mamuhay tayo like who you and me truly are. In Christ, yung bagong tao. A new man, yung binago na ng Panginoon. Again, as we end, the encouragement sa ating lahat ngayong umagang ito is mamuhay tayo doon sa bagong identity natin. Binago na ng Panginoon. Maging mindful tayo dito. Ingatan natin yung kaisipan natin. What we feed, what we watch, what we listen sa mundong ito. Because it will shape our life. Tandaan natin dito yung battlefield. At nandito rin. So be careful. Maging maingat tayo. Live for Jesus Christ. Live
as a son and daughters of Jesus. Mamuhay tayo na nakakalugod sa Kanya. Binago niya tayong lahat. So mamuhay tayo na binago na talaga ng Panginoon. Hindi yung lumang tayo, but yung bagong tayo na binigay ng ating Panginoon. No longer living in sin, no longer living in pride, but living in the love of Jesus Christ. Let's pray. Lord, again, salamat po sa umagang ito for reminding us, Panginoon, that yung binago niyo na po kami, Panginoon. So Lord, help us, Panginoon. Without you, hindi po namin magagawa, Panginoon. So we need your Spirit to empower us, Panginoon, to live for you. To continue, Lord, na Panginoon, basahin yung salita mo, Panginoon. Lord, that yung salita mo, yun yung mag-mold and shape sa amin, Panginoon. Hindi itong mundong ito, but yung mga salita mo, ikaw, Panginoon. Lord, so again, help us through your Spirit, Panginoon. Empower us to live for you, Panginoon. To honor you, to love you, Panginoon, and to love one another. So again, Lord, thank you so much for this wonderful morning. And we give all the glory and praises to you. We love you, we praise you. In Jesus' name. Amen. So read your Bible, say your prayers, and love one another. Love you all, guys. Let's stand and worship the Lord. Change
God. Maraming salamat nga po sa mga salita niyo, Lord God, na patuloy na nagbibigay gabay nga po sa amin, Lord God, kung paano mamuhay sa Christian nga po, Lord God. Lord God, and I pray nga po na patuloy niyo nga po kami protektahan at gabayan, Lord God, as we separate peace nga po, Lord God. In this mighty name I pray. Amen.